Ngayon po ay Easter Sunday, o linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay patakbong nagpunta sa libingan. Ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi siya pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita niya ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na ayon sa kasulatan, si Jesus ay kailangang muling mabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay muling nabuhay. Isang mapagpalang linggo po ng muling pagkabuhay. Ano po ba ang patunay o makatibayan nga muling ang nabuhay ang ating Panginoon? Nabanggit po ng mabuting balita ang empty tomb o ang pagkawalang laman ng libingan ni Jesus pagkatapos ng 3 araw nang siya'y inilibing. Nang makita ito ng pinakamamahal na alagad ni Jesus, siya ay naniwala at maaring hindi po lubos na makita ng ating physical na mga mata ang misteryo ng muling pagkabuhay. Kaya kailangan po natin itong tingnan sa mga mata ng pananampalataya. Si Jesus nga ay muling nabuhay at makikita natin ito sa nagiging reaksyon at sa pagbabago na nangyayari sa buhay ng mga alagad. Na kung hindi po muling nabuhay si Jesus, hindi na sana natin maririnig ang tinig ng mga apostol sa kasalukuyan. Dahil alam natin na noong hinuli si Jesus, nilatigo, pinahirapan at ipinako sa krus, maliban kay Juan, ang pinakamamahal na alagad ni Jesus, ang lahat ng apostol ay tumakbo at nagtatago dahil sa takot nila na baka sila ay hulihin at ipako din sa krus kasama ang ating Panginoon. Ngunit nang muling nabuhay ang ating Panginoon, ang mga alagad, ang mga apostol na dati ay nanginginig sa takot ay lumabas at buong tapang nilang ipinapangaral ang buhay ni Jesus at ipinapahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay ang pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano na kung hindi muling nabuhay si Jesus, magiging walang kahulugan at walang saysay ang kanyang mga itinuro at ginawa. At ito rin po ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 15, verses 14, 17, and 20, na kanya pong sinabi, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ay ang ina ng lahat ng pagdiriwang, the feast of all feasts, the mother of all celebrations. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay din sa atin ng assurance ng ating sariling muling pagkabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, tinutugon ni Kristo ang ating mga katanungan tungkol sa kamatayan. Kung ano ba ang naghihintay sa atin kung matapos na ang buhay natin sa mundong ito? Saan po ba tayo pupunta? Mayroon po ba talagang buhay pagkatapos sa buhay na ito? At ito ay binigyang linaw ng ating Panginoon nang siya ay namatay at muling nabuhay. Na kanya pong ipinamalas ang ating buhay sa mundo ay hindi nagtatapos sa kamatayan, na ang kamatayan ay ang umpisa ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano naman po ang hamon sa atin sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Una ay ang mamuhay tayo na may kagalakan, pagtitiwala at puno ng pag-asa na ang muling pagkabuhay ay ating magiging lakas upang harapin ang anumang problema, bigat, pasanin at pagsubok sa buhay. Ang kwento ng ating Panginoon at ang kanyang buhay ay hindi po nagtatapos
sa Good Friday. Ito ay nagtatapos sa linggo ng muling pagkabuhay. Kaya naniniwala tayo, lagi pong may liwanag at kapayapaan pagkatapos ng malalakas na unos at bagyo ng ating buhay. Ikalawa, ituon natin ang ating atensyon sa buhay na walang hanggan. Ayon po kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, chapter 3, verse 1, kanya pong sinabi, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang mga bagay na ito na tinutukoy ni San Pablo ay walang iba, kundi ang mga gospel values tulad ng pag-ibig, kapayapaan, katotohanan, justice, and fairness na nagdadala sa atin sa totoong kagalakan at hindi po ang kasiyahan na idinudulot sa atin sa mga material na bagay ng mundong ito. Ikatlo, hinamon tayo na magiging saksi ng Kristong muling nabuhay. Kung mayroon mang patunay at katibayan na nabuhay ngang muli ang ating Panginoong Hesus, ikaw yon at ako. Tayo ang magiging patunay at katibayan na muling nabuhay si Kristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay bilang resurrection people. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.